Hi everyone! Nandito ako ngayon sa Jokno Boulevard, Pasay City para tignan kung ano yung reaksyon ng mga tao tuwing nakikita nila si Diwata na owner ng Diwata Palace Overload. Nandito ako sa harap ng mini container house na binigay ng isang vlogger kay Diwata. Hinihintay ng mga tao na lumabas siya dito at makapagpakuha ng picture. Dito sa part na to ng video ko is lumabas na si Diwata sa kanyang mini container house at talagang artista na talaga ang level niya dahil sa pagiging popular niya sa mga tao. Pero sa tingin ko ay merong dapat isang gawin ang mga umiidolo sa kanya or yung mga fans niya. Ito ang bigyan siya ng space para sa sarili niya at time para sa negosyo niya. Si Diwata noon ay hindi pa ganun ka-popular. Pero dahil sa kakaibang timpla at lasa ng kanyang pares na may unlimited rice at soup na may kasama pang soft drinks ay sumikat siya lalo na nung naging content siya ng vlogger sa iba't ibang social media. Pero kasabay ng kanyang pagsikat ay naging lapitin siya ng mga tao para makapagpa-picture at ang iba naman ay makakuha ng video para gawing content sa mga social media. Dito pumapasok sa aking opinion na dapat mabigyan din siya ng space. Ang sabi ng ibang tao ay nag-iba na daw yung ugali ni Diwata pero sa tingin ko ay hindi ganun ang nangyayari at hindi yun totoo. Ang nangyayari kasi ay sa dami ng mga tao na gusto makapagpa-picture at makausap si Diwata ay halos nauubos lang ang oras niya doon. Bilang isang negosyante ay kailangan niyang tutukan yung lutuan at yung area kung saan siniserve yung pares at chicken para sigurado siya na nasa maayos ang lahat. Pero sa dami ng mga humaharang sa kanya ng mga tao ay nahihirapan siyang gawin yun. Makikita mo sa mukha niya na talagang nahihirapan siya kasi hindi na siyang humingiti. Ganun pa man ay hanga ako sa taong ito dahil kahit nahihirapan na siya ay pinagbibigyan pa din niya yung mga tao. Makikita nyo na sa sandaling minuto lang ay sinusubukan niyang mapagbigyan yung mga tao para makapagpa-picture sa kanya. Kaya dito ay naisip ko na sa halip na lapitan siya at makapagpa-picture ay naisip ko na bigyan na lang siya ng space. Kaya saludo ako dito kay Diwata kasi napaka-friendly pa din niya kahit nalalagay na siya sa ganitong situation. Mapapansin din natin na pagod at medyo puyat na din si Diwata dahil kailangan niyang tutukan yung bawat parte ng business niya. Dito nagsabi siya na pasensya na at humingi siya ng tawad sa mga tao kung sakaling hindi niya mapagbibigyan lahat ng nagpapapicture sa kanya dahil sa sobrang busy niya. Ang nangyayari pa nga dito ay naikwento niya na nagkaroon siya ng problema. Ang problema daw niya ay yung kahera niya na humahawak ng pera ay kinukupitan daw siya. Kaya yung taong yun ay napilitan siyang tanggalin. Yung kahera daw na yun ay ang pinagkakatiwalaan niya pero kailangan daw niyang tanggalin dahil sa pangungupit. Kaya kung sakaling hindi kayo mapagbibigyan ni Diwata na makapagpa-picture ay intindihin na lang natin dahil nagkakaroon din siya ng problema na kailangan niyang solusyonan. Base sa pagmamasid ko ay si Diwata na ang naging all around. Siya yung manager na nagmamanage ng buong lugar, mapa kitchen, dining, cooking area, pati accounting na nagpapasweldo sa mga tao ay hawak din ni Diwata. Si Diwata din ang tumatayong supervisor na nagsusupervise ng quality ng pagkain at kung lahat ba ay nasa ayos at walang problema. Si Diwata din ang bumibili ng rekado, manok at pork na niluluto sa cooking area. Pagdating naman sa advertising ay yung mismong buhay ni Diwata ay naging inspirasyon ng lahat ng Pilipino kaya siya ay iniidolo ng lahat. Dati siyang nakatira sa ilalim ng tulay at nagbebenta ng candy, kape at sigarilyo pero nagawa niyang iahaw ng buhay niya. Kaya yung buhay niya ang nagiging advertisement sa lahat kaya hinahanap siya dito sa pwesto niya sa Pasay. So ganun pala katindi ang responsibility ni Diwata. Naintindihan ko lang ito nung pumunta ako sa lugar na ito at nung siya na mismo ang nagpaliwanag. Ano yung mga matututunan natin pag pumunta tayo dito sa Diwata Palace Overload? Number 1, hindi lahat ng makikita natin sa social media ay totoo. Yung iba ay paninira lang para atakin ang mga taong nasa itaas pababa. Gawin nyo lang ang ginagawa ni Diwata na hindi nagpapapekto sa mga taong naninira at tuloy lang ang paglaban sa buhay. At ang number 2, kapag nagsumikap ka sa buhay ay maaabot mo ang iyong pangarap. Sa kasabihan na kung pinanganak ka na mahirap ay hindi mo kasalanan, pero kung mamamatay ka na mahirap ay kasalanan mo na yon dahil hindi ka nagsikap nung nabubuhay ka pa. Si Diwata ang modelo na kahit pinanganak ka ng walang-wala ay magagawa mong maiahon ang iyong buhay kung mapupursige ka lang ng walang inaapakang tao. That's all everyone. See you on my next video. This is Chuck and you're watching Biker Drone.